Good morning again guys. So welcome back. So ngayon guys, ang gagawin natin is mag-change tayo ng high pressure hose. Kasi last time guys, nag-leaking yung compressor hose namin sa whip. So nag-request ako ng bago. Okay. Ito na guys. Ito na yung dumating na hose. Kasi last time guys, dito nag-leaking ito. So kailangan talagang walang leaking kasi baka magka-problema tayo. Yung pressure niya is nasa 3,000 PSI So kailangan natin na talagang maingat. Importante nito guys na bago kayo mag-backlash nito, kahit anong pressure dapat naka-release yun guys. Walang pressure sa loob, baka sumabog pa. So release na natin dito kabila, that one. Of course ito yung pinaka main, so release natin yan, open na yan. So kailangan nyo na talagang dalawa yung spanner nyo, kasi pag ito lang yung inano mo, tinanggal, baka ito din lumuwag. So dapat dalawa sila, yung isa naka al kontra. So kalawang siya, so kailangan talaga nating linisin yung ano niya para walang dumi. Ngayon guys, nakakabit na yan. So ito na yung kabit natin, saka ito. Okay, ito yung proper niya sa bower to guys. Testing na natin to. So ngayon guys, nasa 200 bar siya guys, o PSI. Dalawa yung ano natin gauge, magkaiba lang kasi medyo luma na to. So ngayon naka-atas ito siya guys. So i-ano natin lahat ng dugtungan guys, i-check natin. So spray lang natin kung talagang may babo. Okay, tapos spray lang. Dito kasi banda dito guys, nag-leaking last time eh. Ayan, makikita nyo walang bubbles. So it means okay siya guys. So ngayon nga, success yung ano natin. So yung hose walang leaking. So yan yung idea guys na binibigay ko sa inyo, na kung ganyan, lalo na sa mga pressure sa mga connecting o joint. So ang gagawin nyo lang is mag-ano kayo ng soap, tapos ilagyan ng tubig, tapos i-spray nyo sa lahat ng mga dugtungan o sa mga hose para visible siya guys. Kasi pag may sabon siya, so talagang kung may butas o leaking, so yung sabon magbabubbles yun. So yun nga, sige, thank you guys. So I hope may nakuha kayong idea nito. So hanggang sa muli.